Nasa ating linya ngayon, Weng, si Attorney Rowena Guanzon, na isang legal expert. Makakapanayam din natin. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ate Lai, at magandang hapon sa Death 25. Attorney Guanzon po, ang inyong lingkod. Opo. Yes, go ahead, Weng. Attorney, magkatokayo po tayo. Rowena din ako eh. Ay po. Anyway, alam namin nasa abroad kayo ngayon, pero ano po, nung mabalitaan ninyo itong malawakang pagtitipon ngayong araw na ito, ano po ang naging reaction ninyo? Nagulat po ako kasi nalaman ko po alas 2 ng umaga. Pa-prepare na ako puntang airport. Hindi na ako makaka-cancel. Kasi nag-expect din po maraming mga Pilipino na makapanayam nila ako bukas. Nagulat po ako na masaya. Nagulat ako pero nasayahan ako kasi sabi ko marami pong tao talaga, marami pong Pilipino naghihintay po ng ng malaking protesta dahil po sa mga ginagawa ng administrasyon na ito na pagsisikil sa mga oposisyon. At monitor po ako dito sa mga Facebook, sa mga live. Nakikita ko padami ng padami, mga kasamahan ko ay nandyan na rin. At may kung palagay ko pati mga taga Cebu ay lumipad na papunta dyan. At makikita ho natin na walang permit. Basta dumagsa lang ang mga tao dyan. At ngayon, nasa defensive na ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM. Kasi, number one, parang ano nangyari? Ganun. Nagulat daw si BBM. Pero, pwede bang magulat siya? Alam niya naman na lahat ng mga ginawa nilang injustice ay talagang hindi na natin kayang lunukin ito. Ba't siya magugulat? Ang gulat pa nga ako na bakit na tumagal ng ganito eh. Pero dahil talaga pusok-dulan na po ang galit at pagtututol ng mga tao sa administrasyon ni BBM. Kaya kahapon po yung rally naman ng mga mix naman po yun kahapon din, Catholics and Protestants, sina Bishop Efraim Tendero, yan po ay kilala ko, mga Protestante, sila din po ay nagrally kahapon. Kaya maganda po itong nangyari na sunod-sunod na po malaking rally at itong ang tindig protesta na ito ngayon sa EDSA ay sari-saring tao po. Hindi po ito sa relihiyon, sa ideolohiya. Ito po ay panawagan na wakasan na ang nakakasuka na korupsyon sa Pilipinas at ang lahat ng mga injustice at mga pagsisikil sa oposisyon para maitago ang katotohanan at hindi natin matukoy ang tunay na may utak nitong mga korupsyon na ito, lalo na yung flood control scam. At salamat po sa mga nagdalo dyan. Kung pwede nga lang kanina ay makabalik ng talaga po hindi pwede eh. Doon nakita kong mga kaibigan ko nandyan eh. Parang gusto ko na Umuwi. Sabi ko, pwede kaya mag-U-turn itong aeroplano. Kailan po magbalik nyo? Ito pong pagtindig ng tao dyan. Walang permit. Walang leaders, walang ano. Ito na po tinatawag natin na civil disobedience. Civil disobedience. Kasi nasa karanasan na po at kasaysayan ng Pilipinas at mga Pilipino ito na ang civil disobedience ay isang peaceful na pamamaraan sa pagprotesta sa sukdulan na korupsyon at samaan ng BBM administration. Kaya ito po ang civil disobedience. Walang
walang violence, walang sumisigaw ng karahasan, walang hindi alam kung sino na nga ang leader. Kanya-kanyang dala ng pagkain, tubig, at hindi na alam ng pulis kung sino ikukulong nila ngayon kasi sa dami naman ng mga tao dyan, hindi po tayo magkakasya sa jail. Kaya yan po ang tinatawag ng civil disobedience. Nung panahon ni Mahatma Gandhi, ginawa niya rin yan sa pagtutol niya sa protestaan ng mga British sa colonial power ng India noong kasaysayan nila. Kaya wag po kayong pag-atubili na sumali kung gusto niyong sumali dahil hindi naman po ito, wala pong karahasan sa EDSA ngayon. Ano, attorney, ang sa tingin po ninyo ay magiging impact nitong nangyayaring pagtitipon dyan doon sa EDSA? Ang number one na impact nito ay alam na ngayon ni BBM at ang kanyang gang na kaya ng mga Pilipino na maprotesta ng ganito kalaki at siguro hanggang ilang araw ito. Kaya ng Pilipino, kaya ulit. Ang ginawa namin ito sa tatay niya, kay Dictator Ferdinand Marcos noong 1986, ay kakayanin din po ng Pilipino ngayon. At wag, he should not doubt our endurance and the tenacity of the Filipino people to continue protesting against this massively corrupt administration of BBM and unjust. Pinapakita po dito na kaya po ng tao umutol sa gobyernong hindi makatarungan at corrupt. Number 2, nanonood po ang ibang bansa. Sigurado, marami na pong foreign press dyan. Yung mga State Department ng Amerika, may embassy naman sila dyan. Nakikita po nila ang events na ito. At sana itong magiging, kasi ilang beses na po tayo nagpuprotesta. Hindi po nakikinig itong BBM at ang kanyang administrasyon. Kaya sana po ay bigyan tayo ng lakas ng Panginoon ang mga Pilipino na tumututol sa administrasyon ni BBM. Ang pangatlo po, ekonomiya. Ako, hindi ko na tinignan yung stock market. Sigurado, bagsak na naman. Bago po ito nangyari, bagsak na eh. Ang bagsak na ekonomiya, ang unemployment, 2.4 million, underemployment, 15 million. Pero yung growth rate ng ating bansa, 2.8 million lamang. Hindi na po talaga kaya ni BBM. He's a failure. He's a failure. He's a failure, President. Hindi na po talaga niya kaya in the next 17, 18 months na maituwid pa ito. At dahil hindi niya na kaya, sinisikil niya ang oposisyon kagaya ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Yan po, dyan makikita nyo, ganyan-ganyan yung pattern ni Ferdinand Marcos noong martial law. Kaya lang, nag-declare yun siya ng martial law. Ito si BBM hindi makadeclare ng martial law dahil nasa konstitusyon na ang martial law ay pwede lamang sa period ng 30 days at dapat may consent ng Kongreso. At ang mga tao po ngayon,
hindi na po yan ang makikinig sa kanilang mga congressman. Wala na pong tiwala ang mga tao sa kanilang mga congressman, sa mga pangyayari ngayon. Kaya dapat po magising na rin sila, silang mga congressman at mga senador, na hindi naman po ito karaniwang protesta, na ikalawang araw na ito at ito ngayon ay binabaha na ang EDSA ng libong-libong tao. Baka umabot pa tayo ng milyon dyan in the next how many days. So, ang talaga pong magsasuffer dito ay ang ekonomiya ng Pilipinas na sa ngayon ay bagsak na sa kamay ni BBM. Sasabihin nila, tayo pala may kasalanan. Bakit bumabagsak ang ekonomiya? Dati na pong bagsak ng ekonomiya bago pa po itong malaking protestang ito na sinasabi nila INC daw yan na rally. Hindi po. Kaibigan kong Katoliko ay tumawag sa akin, nagtanong kung andyan ako. Papunta na siya doon. Marami ho protestante dyan. Hindi ho, iba-ibang reliyon po ang nandyan ngayon. Hindi po yan iglesia rally lamang. Dahil lang sasabihin nyo, ganyan talaga sila. Kasi pakukulong na si Senator Marcoleta kaya sila nagrarally. Sagutin po natin yan. Number 1 po, itong mga rally, sinimulan na po kahapon ng mga Katoliko at Protestante at ang mga makaliwa. Sinabi pa nga ng akbayan at makabayan na hindi daw welcome ang mga diehard Duterte supporters sa EDSA dahil baka po i-hijack ang kanilang rally. Kaya po dumating yung mga Duterte supporters, doon lang sila sa gilid at nagpakain sila ng mga tao. Itong pangalawang araw na po na ito ay mixed din po. Kaya lang, marami pong kasapi sa Iglesia ni Cristo ang pumunta ngayon, hindi kahapon. Kasi kahapon sinabi naman nila na Katoliko lang yun at mga Protestante. Iba nga dapat nga, kung reliyon lang ang identity ko, ay dapat doon ako sumali kahapon. Hindi ba? Hindi naman ako iglesia eh. Oh. Pero pareho naman, ang sinisigaw kahapon at ngayon, na tigilan na, sukdulan na ang korupsyon sa Pilipinas. Ang difference lang talaga, mas na-emphasize ngayon ang injustice dahil pati si Senator Marcoleta ay ipakukulong na ni BBM. Yun ang nangyari, Weng. I mean, sa sitwasyon, kaya marami sa mga kababayan natin nagtungo dyan sa EDSA, parang napapansin nila, attorney, na walang nangyayari doon sa ginagawa nilang paghihintay na magkaroon ng transparency, na magkakaroon ng mananagot sa nangyayaring katiwalian, attorney? Opo. Kasi, binibida naman lagi ni Ombudsman na ipakukulong niya si Martin Romualdez, hanggang ngayon hindi naman nakukulong. Tapos unahin pa nila ipakulong si Senator Marcoleta sa campaign contributions, hindi naman plunder. Unahin pa nila ipakulong si Marcoleta kaysa tuldukin nila kung sino talaga ang mastermind. Abay, pati si Secretary Bunuan ng DPWH ay gagawin na nilang state witness. Kung state witness si Bunuan, sino ba ang mas guilty kay Bunuan? Hindi ba si BBM? Kasi si Bunuan ay isang secretary at alter ego ng presidente. Sino palang itutukoy nilang mas mataas at mas guilty kay Bunuan? Si Martin Romualdez? Hindi ba si BBM? Dahil siya ang alter ego, si Bunuan ay alter ego ni Presidente BBM. Ito pong pag-interpret sa batas ngayon, ginagawa na po tanga kaming mga abogadong hindi sangayon sa kanila. Plunder, kaso nyo kay Senator Marcoleta.
because he received contributions over 50 million. Hindi po yun galing sa government funds. Private po yung donation sa kanya or kaya ay attorney Smith niya o ano man yun. Pero hindi nga yun during the campaign season eh. Hindi nga niya yun na-receive during the campaign season. Kaya po dinismiss yun ng COMELEC eh. Na hindi po yun within the jurisdiction ng hindi po yun illegal na campaign donation. Hindi naman yun inabot o na-receive niya during the campaign period. Ngayon, gusto ng ombudsman i-interpret yan na plunder. Basahin naman po ninyo ang Republic Act 7080 sa plunder law. Nakalagay po dyan, kung may ill-gotten wealth sila na at least 50 million, so 50 million and above, ill-gotten wealth. Paano naman po nila matutukoy na ill-gotten wealth yung mga campaign donations na yun? Ang mga nag-donate naman, kilala naman nilang tao na may kakayahan naman magbigay nung 30 million, 10 million, 10 million, ganyan, at umabot ng more than 50 million. Sinasabi nila, dahil hindi daw nakailagay sa salin, ay ill-gotten wealth na. Wala namang sinabi sa plunder law na may presumption ng ill-gotten wealth pag hindi mo dineclare sa salin mo as assets or cash. Tingnan mo nga si BBM salin niya, billion na Ano ba talaga trabaho ng Bongbong Marcos na yan bago yan nag-senador? Bawal hindi nga nagtapos ng college. Ano negosyo niyan? Hindi mo makikita nagbanat yan ng buto o utak niya. Ngayon, billion yung assets niya, net worth niya. Yan ang totoong dapat tukuyin nyo kung ill-gotten wealth ba yan. Kasi grabe yung extraordinary ng pagbalon ng kanyang assets and net worth. Zero liabilities. Tapos ito si Marcoleta na honest naman siya nagsabi na, natanggap nyo yan, pero hindi naman during the campaign period. Abay, dapat ang liability lang niya, sa opinion ko, ay income tax. Dapat ang BIR ang magpataw sa kanya ng penalty at tabayanin siya ng income tax doon sa amount na yan. Wala naman po nakalagay sa batas na may pag hindi mo nilagay sa salin yan, presumption yan na yan ay ill-gotten. Talaga pong, pinipilit na po talaga, bendalo. Pinipilit po talaga interpretasyon para lang makulong si Marcoleta para itigil niya ang flood control na hearings at malapit na sanang matukoy dahil ito si Bunuan ay magsi-state witness na matutukoy na talaga kung sino talaga ang mastermind. Kaya, mga kababayan, gusto nila ipakita, they want to make us believe that Marcoleta is corrupt. Imagine that. They have the nerve to say Senator Marcoleta is corrupt, he is liable for plunder. When sila mismo, sa salin lang nila, makikita mo talaga na there is already improbability that he earned that much in how many years na nagbalon yung salin ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. May kung ganyan po, dito ko yung lahat, hindi pwedeng si Marcoleta lang ang kanilang iniipit dyan sa salin na yan. Yan din ang ginawa nila noon kay Chief Justice Corona Attorney? Dahil dyan sa may kulang siya doon sa salin niya. Grabe. Later on, patay na si Chief Justice Corona at saka lang siya nabindikit. Grabe itong si BBM. Attorney? Grabe ito si BBM. Wala siya talagang wala ang kapal talaga ni BBM. Wala siyang hiya, hindi siya nahiya na ginagawa niya ito sa panahon na lubog na sa kahirapan ng mga Pilipino.
Yes, Wen. Attorney, siguro isang punto po, will history repeat itself po? Nakikita nyo ba na mauulit ang kasaysayan? Sa ngayon po, it is in progress. Civil disobedience. Nung panahon ni Marcos kasi, there were other players. Johnny Enrile, suspected or said na ipapapatay siya ni Imelda Marcos. Kaya siya tumiwalag siya. At sabi niya, hindi magpatayan na lang tayo dito. And then, Fidel Ramos joined him. And then, General Tadjar joined him because ang mga tao sa labas, pati kapatid niya, ay sumamo sa kay General Tadjar na sumama na siya sa mga tao. Wag paputukan sa EDSA. Andyan po ako sa EDSA noong 1986. Di ba, sumama kami sa snap election for Cory. Tinaya din namin ang buhay namin at mga properties dahil sa talagang lumaban na kami kay Marcos doon sa kandidat, sa mga warlord doon. Ang namin, 86, snap election yun eh. Yun ang trigger eh. Snap election ang trigger. Hindi lang yung snap election ang trigger, kundi tumawag na lang si Marcos ng snap election dahil na-pressure na siya. Na-pressure na siya ng kakaprotesta. Kaya yung Amerika, sinabi sa kanya, you legitimize your rule. So sabi niya, sige, snap election. Dadayain lang din naman niya, di ba? Saka terrorism. Oh, grabe, fraud and terrorism. Nung nag-fraud and terrorism, hindi na. Tumawag noon, led by the Catholic Church. Tumawag si Cardinal Sin. Okay. Na mga tao ay magkita-kita sa EDSA. Ang players lang po ang magkakaiba. Pero sa ngayon, the events are unfolding. Kaya ito pong protesta sa EDSA, kung madadagdagan pa po ito at tuloy-tuloy ilang araw, may hirapan na po si Bongbong Marcos mag-justify sa buong mundo na siya ay magaling na presidente at may tiwala pa tayo sa kanya. Wala namang makaka-pressure kay Bongbong para mag-resign eh. Okay. Wala kung hindi ang Amerika lang at kung ang mga allies niya ay pumiyok na. Okay. Dahil nakikita na ang talagang sukdulan na mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Oh. Attorney, marami sana kami tatanong, pero nasan ba kayo ngayon? Saang bansa? Secret. Pasensya na. Okay. Anyway, thank you so much. Kumusta niyo lang po kami sa ating mga kababayan dyan sa inyong kinaroroonan at sana'y nasa maayos na kalagayan din ng ating mga kababayan, especially yung ating mga overseas Filipino workers dyan. At pagaling po kayo, mukhang may Oo. cuffs and colds kayo, attorney. Oo nga eh. Pero fight lang. Paglalaban po natin ang bayan natin. Hindi po pwedeng pati-ate yung natin. All our democratic institutions are controlled by BBM and his gang. And they're using the law and the justice system as a weapon para sa pagsisikil sa mga oposisyon. Hindi po natin sila papayagan. Kaya manalig po tayo sa mahal na Diyos at magpalakas po tayo ng loob natin at panalig na sana sa itong mga kaganapan ay ewan ko ba kung may pag-asa pa itong si Bongbong Marcos na magka-enlightenment. Pero ang importante po na ang enlightenment din ay dapat po sa ating lahat ng mga Pilipino. Huwag na po tayo mag-away-away sa reliyon, ideolohiya, kay Duterte ka, kay Risa ka, kay komunista ka. Importante po
salbahin natin ang ating bayan. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Yan, maraming salamat. Si Attorney Rowena Guanzon po ang ating nakapanayan. Mhm.